karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang kaalaman at kamalayan. Kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang kaalaman at kamalayan. Kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang kaalaman at kamalayan. Kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang kaalaman at kamalayan. Kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang kaalaman at kamalayan. Kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang kaalaman at kamalayan. Kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan.
kaalaman at kamalayan. Halina at Ayan, isang magandang hapon po muli sa aming mga minamahal na taga-subaybay. Welcome po muli dito sa Kaalaman at Kamalayan segment ng 4th Regional Community Defense Group at ng National Intelligence Coordinating Agency. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. At nandito na naman po tayo upang tumalakay ng mga mahalagang usapin patungkol sa seguridad at kapayapaan ng ating bansa. So, subalit bago tayo po magsimula ay hayaan niyo po munang magpakilala muli ako, ang inyong kaibigan si Diego Moreno, na kung saan po ay isang dating rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalaang gobyerno at ngayon po ay kasalukuyang tumutulong para makamit po natin ang pangmatagalan ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Mamaya po, pagkatapos ng ating talakayan, pwede po tayong magbigay ng suwestyon at mga komento at katanungan sa ating comment section at sasagutin po natin yan sa abot po ng ating makakaya. So muli, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po ay nagbalik muli sa inyong harapan para talakayin ang ilang mga mahahalagang issue ng kinakaharap ng ating bansa ngayon. Mga isyong hindi natin pwedeng baliwalain. Mga pangyayaring kailangang pag-usapan ng tapat. At dapat malaman ng bawat Pilipino saan man siya naroon. Alam po ninyo, sa gitna ng lahat ng ingay sa social media, mga intriga sa politika at kung ano-anong kwento na minsan ay hindi natin alam kung totoo pa ba o gawa-gawa na lang. Mayroon pa rin mga taong totoong lumalaban na dapat nating tutukan. At sa pagkakataong ito, gusto kong simulan ang usapan natin sa isang napakahalagang hakbang na ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Mga kababayan, hindi lingid sa kalaman ng marami sa ating mga matagal ng issue o matagal na pong issue ang korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura, lalong-lalo na sa flood control projects. So ito po mainit na excuse me po, mainit na usapin po itong flood control projects, Kada tag-ulan, lubog ang maraming lugar at habang ang ilan ay nagtitiis sa baha. May ilang tao naman na kumikita mula sa proyektong dapat sanay nagliligtas ng buhay at kabuhayan. So, totoo naman po, lalo sa panahon ngayon, makailan, katatapos lamang po nung tinatawag na people power nung nakaraang araw, na kung saan po ay nagpahayag ng mga salubin ang ating mga kababayan patungkol sa anomalyang flood control projects na ito. So, sana po ay managot yung mga sangkot na ilang politiko dito sa ginawa nilang kasalanan sa taong bayan. So, pero ngayon, malinaw na may leader tayong hindi natatakot manindigan. Ang ating Pangulo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kumilos na laban sa katiwalian sa flood control projects. Hindi lang siya nagsasalita, kundi nagpatawag ng investigasyon o nagpa-imbestiga ang ating Pangulo. May mga opisyalis na ngayon na suspunde at posibleng mas marami pang masangkot habang lumalalim ang investigasyon. So, isang napakagandang hakbangin po ng ating Pangulo na imbestigahan kung sino po ba yung taong dapat managot dito. Dahil talagang maraming kababayan natin ang naghirap at patuloy na naghihirap sa tuwing umuulan at nagkakaroon po ng kalamidad sa ating bansa. Ang ganitong mga hakbang, mga kababayan, ay hindi madali. Ito po ay hindi popular, pero ito po ang tama. Ang ganitong mga hakbang, mga kababayan, ay talagang masusing pinag-aaralan. At suportahan po natin ang ating mga leaders, lalo na po ang ating Pangulo sa pag-imbestiga o sa pagpapatupad ng katarungan, para mapanagot po ang tunay na may sala dito sa pagnanakaw ng mga ilang tao sa ating kabanang bayan na kung saan po ay ikinahirap o pinagdusa ng sambayan ng Pilipino.
At ang mas nakakatuwa rito, hindi niya tinitingnan kung kaalyado ba o kaibigan ang sangkot. Kung may ebidensya, may kasuhan. Kung may pananagutan, panagutin. Ito po ang klase ng pamumuno na kailangan natin ngayon. Hindi natatakot, hindi nagpapadala sa pressure, at walang kinikilingan. So yan po ang napaka-importante sa isang magaling at mga maaasahang leader. Ito pong mga prinsipyo na ito. Sabi nga ng isang matandang kasabihan, ang tunay na leader hindi takot mawalan ng kaibigan. Basta hindi mawalan ng prinsipyo. So tama po itong matandang kasabihan na ito. Hindi bali nang maubos yung mga kaibigan mo kung ang kaibigan mo naman ay mga tiwali. Basta panindigan natin yung pananagutan natin sa ating mga kababayan at magiging mapayapa po ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino o ng ating bayan. Sana po suportahan natin ang laban na ito. Hindi lang po ito laban ng Pangulo. Laban po ito ng taong bayan. Dahil ang bawat pisong nananakaw mula sa kaban ng bayan ay pisong nawawala na dapat sana ay tulay, kalsada, paaralan o proyektong pangbaha. So, habang may mga ilang taong nagpapasarap, marami pong kababayan natin na nagdudurusa, na naghihirap. So, dapat nga po tutukan natin ito at suportahan po natin yung leader na talagang tutuligsa at papanagutin ang mga tiwaling opisyal at ilang mga individual na may kasalanan dito kung bakit naghirap po sa baha ang ating mga kababayan. At habang tayo ay naninindigan sa loob ng ating bansa, meron din po tayong kailangang harapin sa labas ng ating mga hangganan. Lalo na diyan sa karagatan ng West Philippine Sea. So isa pa po itong problema, At hindi lamang po ito basta problema ng ating bansa. Ito po ay malaking problema na kinakaharap po ng ating bansa, na kung saan ay hindi na po kapwa Pilipino yung kalaban natin dito, kung hindi ang China po, People's Republic of China. So, hindi naman po siguro lingid sa kalaman natin, mga kababayan, na unti-unting kinakamkam ng China ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. So, ito po, kamakailan lang po, naglabas ng pahayag ang People's Republic of China na diniklara umano nila ang Baho de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal bilang bahagi ng kanilang tinatawag na Huangyan Island National Nature Reserve. So, ito po, nagpahayag po yung China, na kung saan ay nagdeklara sila, nagdesisyon sila, sila lang, na inako nila yung Baho de Masinloc, na kung saan po ay alam naman po natin na ito po ay pag-aari at teritoryo po ng Pilipinas. So mga kababayan, malinaw ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Bilang tayo mga Pilipino, yan naman po ay alam natin at yan po ay naipagtagumpayan natin sa masusing usapan sa internasyonal. Alam po natin at diniklara po yan na ang lugar na yan o yung West Philippine Sea ay para po sa mga Pilipino, pagmamayari po ng Pilipinas. Kaya po ito ay hindi po katanggap-tanggap para sa ating mga Pilipino. Agad po itong tinutulan ni Secretary Eduardo Anyo ng ating National Security Council. Ang sabi niya, at ako po ay sumasang-ayon, walang karapatang magdeklara ang China ng nature reserve sa isang lugar na hindi naman kanila. Pala desisyon talaga tong mga Chino, At hindi basta pala desisyon. Mangangagaw sila ng teritoryo ng may teritoryo, sa lawak ng kanilang mga lupain, pero pilit pa rin nilang kinukuha ang ilang parte ng ating bansa, At siguro ito po ay isa sa mga taktika ng China upang palihim silang utay-utay silang makapanakop ng ibang bansa, Ang Baho de Masinloc ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Ibig sabihin, kahit anong klaseng rebranding, kahit balutin pa ito ng environmental language, hindi nagbabago ang katotohanan.
hindi ito teritoryo ng China. Malinaw na malinaw po yan. Ngunit alam din natin ang taktika ng China. Ano po? So, ganyan ang estilo ng China. Hindi nila sinasakop ng biglaan ang isang bansa, kundi unti-unting gumagawa ng struktura. Nagdadala ng barko, tapos maglalabas ng mga deklarasyon na para bang sila ang nagmamayari nito. So, ayan po, yung binabanggit natin kanina, no? Talagang taktika nila yan. Ang tanong, ito po ang tanong mga kababayan, ha? Papayag po ba tayo bilang tayo ay mga Pilipino at nakatira sa bansang Pilipinas? Papayag po ba tayo na ang ilang bahagi ng ating bansa, ng ating mahal na Pilipinas ay kukunin lamang ng mga taga-ibang bansa? Siyempre po, kung ako ang tatanungin bilang isang Pilipino, hindi po tayo papayag yan. Dahil ang Pilipinas po ay para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Chino. Ano po? Ngayon, isingit ko dyan yung mga makakaliwang grupo na kung saan ay pumapatay ng kapwa Pilipino. Bakit hindi nyo po ibuhos ang inyong tapang dito sa mga Chino na ito? Kung talagang matatapang kayo at karapatan ng bawat Pilipino ang inyong pinaglalaban, pumunta kayo sa West Philippine Sea at depensahan ninyo ang ating bansa, ang karapatan natin sa ating lupain. Ano po? Hinahamon ko po kayo mga makakaliwang grupo ng CPP, NPA, NDF. Kung kayo talagang matatapang, wag yung mga kapwa natin Pilipino, mga kapulisan, kasundulihan, at ang mga ordinaryong sibilyan ang inyong pagpapatayin. Kung talagang kayo kapagtanggol ng karapatan, pumunta kayo sa West Philippine Sea at ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga Pilipino sa kanilang sariling lupain. Ano po? So, ito po, patuloy tayo. Yan po ay isang hamon sa CPP, NPA, NDF. Ano? So, buti na lang, hindi tayo nag-iisa. Bukod sa National Security Council, pati ang National Maritime Council ng Pilipinas ay matigas din ang paninindigan. Ayon sa kanila, ang hakbang ng China ay isang de facto occupation. Ibig sabihin, kahit walang baril, kahit walang digmaan, sinusubukan nilang kontrolin ang teritoryo sa pamamagitan ng mga pahayag at propaganda. So ito po yung ginagawa nilang taktika. Kung makikita po natin mga kababayan, ito na po mismo yung ginagawa ng China. Utay-utay nilang pinapasok, magtatayo ng ang ating teritoryo, magtatayo ng mga artificial island, at maglalagay ng mga barko at mga sundalo dun sa lugar na yon na kung saan ay ating teritoryo, at bigla sila magdedeklara na kanila na daw yung lupa na yon. Ano? Hindi po makatarungan, hindi po ba? At alam natin na tayo mga Pilipino, alam po natin na atin ang teritoryong itong yon, ang teritoryong yon. Ano po? Hindi lamang po mga Pilipino ang nagsabi niyan, pati na rin po ang ibang bansa, no? So, ang mas nakakabahala pa, ginagamit pa nila ang salitang nature reserve daw po, no? Ano? Nature reserve daw po. Parang gusto nilang palabasin na ito ay parang sa kalikasan. Pero sa totoo lang, ito ay isang geopolitical strategy. Ano po? Estratehiya ito. Magtatayo ng nature reserve, magdadala ng personnel, maglalagay ng mga pasilidad, hanggang sa dumating ang araw na sasabihin nilang sa amin na ito. So, ayun na, parang mga tenant na, illegal tenant po na pag tumagal, buti po yun, may karapatan pag 10 taon, ano po, na sila ay naninirahan doon at inabyad nila yung lupa, ay sa kanila na yun. O may kabahagi na sila doon, ano po. So, ito po, malinaw na taktika ito ng China para utay-utay na sakupin po ang ating bansa, ano. So, kilala naman po natin na China sa kanyang history na talagang siya ay mananakop, ano. So, suportahan po natin ang kampanya laban sa pagdepensa po ng ating West Philippine Sea. So, pero hindi po ganyan kadali. Hindi po tayo tanga at lalong hindi tayo duwag. Ano po, kailangan natin ang ating mga sarili bilang mga Pinoy, bilang mga Pilipino. Nasa dugo po natin ang pagiging matapang. Nasa dugo po natin ang pagiging matapat sa ating bansa. Ano po? Kaya naman, isang malaking bagay na rin ang paninindigang komunidad at pandaigdigang komunidad at ay tumutugon. Ang Estados Unidos at ang European Union
ay kapwa naglabas ng pahayag na sumusuporta sa ating sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, ano po. So meron po tayo, katulad nga po ng binanggit ko sa kanila, sa ating kanina, ano po, na meron pong mga bansa na talagang sumusuporta at handa po silang suportahan yung ating kampanya sa pagpreserba po ng ating lupain, ng ating bansang Pilipinas, ano po. Mula sa US State Department mismo ang sabi nila, the Philippines has sovereign rights over Baho de Masinloc. We stand with our ally. Ang European Union, ganun din po ang tono, o ibig sabihin, ganun din po ang sinabi nila, ano? Kinundinan nila ang maling hakbang ng China at sinabing ang ganitong mga aksyon ay lumalabag sa international law. Ano po? Yun nga po yung binabanggit natin kanina na ito po ay napagtagumpayan natin sa international law. At dito sa sitwasyon na ito ay binanggit po ng ating mga aliadong bansa na ang China po ay malinaw na lumalabag sa international law. Ano po? So, alam ninyo sa mga panahong tulad nito, napakahalaga ng pakikiisa ng ibang bansa. Dahil hindi lang ito issue ng Pilipinas at China, ito po ay issue ng pagsunod sa batas, respeto sa soberanya at karapatang pantao. So alam naman po natin yung mga kagustuhan ng China. May idea po tayo kung anong gustong gawin ng China sa atin, Kaya importante po na meron tayong mga kapitbahay ng ating na nasyon, ng mga bansa na handa pong tumulong sa atin dahil sa magandang relasyon po natin sa kanila, At hindi po tayo nagtatago sa kanilang saya, So parang isang tao lang po 'yan, Parang ganito, isang walis. So, kung isang tingting lang po yung gagamitin natin sa paglilinis, hindi po makakadala ng kalat yan. Pero kung isang buklod ng walis po, mabilis po natin itong malilinis. Parang ganun po. So, ang ating mga mangingisda, ilang taon nang nahihirapan dahil sa intimidasyon sa dagat. Kinukuha ang huli. Ito po, kinukuha yung huli ng ating mga kababayang mangingisda. Lumalaban ng patas itong ating mangingisda, At sa sariling teritoryo natin yan, nangingisda. May karapatan ang ating mangingisdang Pilipino dyan. Pero nung ginagawa ng mga sundalo ng China, kinukuha ang huli nila. Gano'n ka walang respeto itong mga Chinong ito. Bukod po dyan, sa kinukuha yung kanilang mga huli, pinapalayas pa sila. Isipin niyo po yun, anong pakaramdam kung ikaw ay palayasin sa sarili mong tahanan, nang hindi naman nadayuhan pa yung nandun, kapitbahay mo pa yung nasa bahay mo. Ganun po isipin niyo po, kung isipin natin, ganun kabigat yung pakiramdam. Na yung kapitbahay mo, tumuli sa bahay mo, tapos ikaw pa yung pinalaya sa sarili mong bahay. Ay, nako, sige po, tuloy tayo. Minsan, pati bangka ay sinisira. O, kita niyo po ito, sinisira pa yung mga bangka, Gusto pang kunin ang lugar na pinanguhulihan nila at ikinabubuhay. Ito po ay sadyang hindi na makatarukan at hindi talaga makatao. Kinukuha na yung huli, pinapalayas, sinisira yung mga bangka, at gusto pang kunin yung lugar na kanilang pinanguhulihan na kinala pong pinagkukunan ng hanap buhay. Isipin po natin ang isang mangingisda, magkano lamang po ang kinikita nila sa kanilang kakarampot na huling-huli, na huling isda, para lamang mayroong may sustento, may ihapag na pagkain sa kanilang pamilya. Ngunit anong ginagawa ng mga Chinong ito? Sinisira yung pangkabuhayan, inaagawan ng pwesto na pinanguhulihan ng isda, at kinukuha pa po yung huli na dapat iuuwi ng ating mga kababayang mangingisda at ibebenta para mayroong mabiling bigas. Para mayroong maihapag sa pagkainan ng kanyang pamilya. Malaki na po talaga ang sira sa tuktok nitong mga Chino na to. So hindi po tayo papayag niyan, mga kababayan, Sabihin na po natin tayo mga sibilyan, sabihin na po natin na tayo ordinaryong mamamayang Pilipino,
Pero wag po nating kalimutan na tayo ay nakatira sa Pilipinas. Tayo ay may dugong mga bayani. Ano po? Matatapang tayo mga Pilipino at hindi po tayo papayag na kunin na lamang ang ating mga ari-arian na ganun-ganun na lamang o ating pag-aari, ang pag-aari ng ating bansang Pilipinas. Ano po? So makatutulong po tayo sa maraming paraan sa ating pamahalang gobyerno upang i-present po natin ang ating mga lupain na kinukuha po ng mga walang hiyang Chinang ito. Ano po? At bilang mga mamamayan, hindi lang po sa gobyerno nakaatang ang tungkulin, tayo rin po ay may responsibilidad. Katulad po ng aking binabanggit kanina. Responsibilidad na maging mulat, makialam at magsalita. Ano po? Yung pagpapahayag ay isang malaki pong bagay. Ano po? Pagsuporta sa ating mga Armed Forces of the Philippines na kung saan sila po yung mga frontliner yan pagdating po sa usapin ng teritoryo ng ating bansa. Ano po? Huwag po tayong pabiktima ng disinformation o huwag tayong papayag na ang kasaysayan natin ay baluktutin at ang karapatan natin ay agawin. Ang laban sa korupsyon at ang laban sa soberanya ay magkaugnay po ito. Ano? Pareho nitong pinoprotektahan ang kinabukasan ng ating bansa. At pareho nitong ipinapakita kung gaano kahalaga at matatag ang liderato at nagkakaisang mamamayan. Kaya naman mga kababayan, ngayon higit na kailangan, higit kailanman, kailangan natin ng pagkakaisa. Bilang isang mga Pilipino po, hindi ito panahon para sa bangayan, ano po, o tunggalian. Kung hindi panahon po ng pagtutulungan at malasakit po sa bawat isa, lalong-lalo na po sa ating bayan. Hindi ito panahon ng pananahimik, kung hindi panahon ng paninindigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong tiwala at sa inyong pagmamalasakit sa ating bayan. Kung naniniwala kayo sa mga ipinaglalaban natin ngayon, pakishare po ang ating live stream na ito. I-comment ninyo ang inyong salubin. At higit sa lahat, maging tagapagtanggol tayo ng katotohanan. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas. So, tayo po ay mayroon pang pangalawang topic ha. Yun po yung unang topic natin. Itong patungkol sa umaatikabong flood control at itong problema natin sa West Philippine Sea dulot ng mga walang hiyang Chino na yan. Ano po? So, dito naman po tayo sa loob ng ating bansa sa pagitan na naman po ng communist terrorist group at ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ano po? Ito po, ilang sundalo sugatan matapos makasagupa ang tropa ng mga rebelde sa Karamuan, Kamsur. At yung mga armas po ay na-recover. So, sugatan ng ilang membro ng 83rd Infantry Matikas Battalion, Philippine Army, nang makasagupa ito ng umano'y grupo ng mga teroristang New People's Army sa Barangay Bagkong, Karamuan, Camarines Sur. So, isang enkwentro na naman po ito sa pagitan ng mga kilawang grupo na ito. Katulad nga po ng binanggit ko sa inyo kanina, no, mga kababayan, kung ang tapang nitong mga komunista teroristang grupong ito ay dinadala sa West Philippine Sea, kalabanin nila yung mga Chino doon para ipagtanggol ang ating soberanya, hindi naman totally labanan ng armas po at baka magdulot ng gera. So, kung sila ang tumitindig doon, tumutulong sa ating mga kapulisan at kasundaluhan o sa ating Armed Forces of the Philippines, particularly, na tumindig doon, magbantay, baka po matuwa pa ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung wala silang alam na gawin kung hindi pumatay na sundalo at pulis, manlin lang ng kabataan, manggagawat, magsasaka, kababaihan, at kung ano-ano po pong katiwalian ang kanilang ginagawa. Ano po, na nandyan po yung ilang mga membro ng communist terrorist group na nandyan sa hanay ng mga lingkod bayan natin. Ano po. Sa ulat, mabilis na tumugon ang mga kasundaluhan matapos itong makatanggap ng impormasyon kaugnay ng mga nasabing terorista. Na-recover ng 83rd
infantry battalion ang isang M16 rifle at isang M203 grenade launcher sa nasabing engkwentro. So ito po, maganda at naka-recover na naman po ang ating mga kasundaluhan ng mga matataas na kalibre ng armas na kung saan po ay magbabawas sa banta ng peligro sa ating mamamayan Pilipino. Ano po? Nagkaroon din ng clearing operation ang nasabing grupo ng mga sundalo matapos ang sagupuan upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Nakuha mula sa nasabing operasyon ang isang rifle grenade, mga bala, rifle magazines, at bandoliers, mga landmine, medical items, kagamitang pampasabog at mga subresibong dokumento. So magaling po, napisalot po sa ating mga kasundaluhan, ano? At naka-recover po kayo ng mga malalakas na armas na kung saan po ay posibleng kung hindi nyo po na-recover ay posibleng kumitil pa ng buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Lalong-lalo na po itong landmine, napakadelikado po nito, ano? Nung kami po ay nasa Kilusan at talagang ito po ang isa sa malupit na sandata ng mga komunistang teroristang grupong ito. So sa kasalukuyan sa kasalukuyan nagpapagaling na ang mga sugatang sundalo ng ginamitan o gamitan ng mga sugatan. Ano po? Medyo mali po yung ano dito, ano? Ng mga terorista ginamitan ng mga terorista ng anti-personnel landmines. So ito nga po yung binabanggit ko, ano? Delikado po itong mga landmines na ito. Talagang hindi lang papatay ito, talagang wasak na wasak po talagang tatamaan ito. Na mahigpit na ipinagbabawal ng International Humanitarian Law ng Ottawa Convention noong 1997. Anti-Personnel Mine Ban Convention. So, ano po, napapansin ninyo kapag ang mga terorista komunistang grupo na ito, kapag ang mga sundalo ang gumagamit ng mga pampasabog, ang mga pulis, ano po, kinukundi na ito ng mga makakaliwang grupong ito, ng communist terrorist group, ano po. Pero sila, kita nyo po ito, no? Sila ang gumagamit ng mga pinagbabawal na pampasabog para gamitin nila sa ating mga kasundaluhan. Ano po? Sila mismo bumabali sa batas, ano? Kaya nilang ikutan kasi ang ating batas, ano? Kaya tayo po magsama-sama mga kababayan para tapusin ang insurhensiya na dulot ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa. Para hindi na po masyadong maraming usapin na problema ang ating mga kapulisan sundaluhan. Meron po tayong mas matinding problema pa o kasing bigat na problema, yan po ay yung West Philippine Sea na inaagaw po ng mga China, ng mga Chino, ano po. Sana matapos na ang insurhensiya sa ating bansa at tayo po mga Pilipino ay isang focus para sa pagpaunlad ng ating bansa, sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-preserve po ng ating soberanya. Ano po? So, yan po. Doon po nagtatapos ang ating dalawang topic ngayong araw. Sana po ay nagkaroon tayo ng magandang impormasyon na nakuha. Ano po? At muli po, suportahan po natin ang ating mga leader na kung saan ay sila po yung tunay na magtatanggol sa ating bansa. Yung mga leader na naninindigan, yung mga leader na handang mawalan ng kaibigan, huwag lang mawalan ng prinsipyo. Ano po? So muli, tingnan po natin muna yung ating comment section kung meron pong mga katanungan o mga comment. So wala naman po. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Nawa po ay huwag kayong magsawang sumubaybay sa ating programa upang lagi po tayong updated sa mga kalagayan po sa usapin ng kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Muli, ito po ang inyong kaibigan, si Kajego. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. The 4th Regional Community Defense Group is the administrative unit responsible for managing reservists
and supporting ROTC programs in the Calabarzon region, Region 4A, under the Reserve Command, Philippine Army. The unit began on February 7, 1970 as the 2nd Home Defense Affairs Unit, headquartered at Camp Vicente Lim, Laguna. In September 1970, it transferred to Camp Capinpin, Rizal, and was redesignated as the 2nd Home Defense Unit under the 2nd Infantry Brigade, Philippine Army. When the Army Reserve Command was established on September 1, 1977, the unit came under its supervision, covering Regions 4, 5, and the NCR. In 1979, it became the 13th Home Defense Unit, later renamed the 13th Regional Home Defense Unit after the country was divided into 13 regions. The 13th RHDU was placed under the 2nd Infantry Division and renamed the 4th Regional Community Defense Unit. On July 1, 1986, the 4th RCDU covered the 10 provinces of Region 4, now Calabarzon plus nearby provinces. Pursuant to General Order No. 208, Headquarters 4th RCDU moved to Camp Riego de Dios, Cavite, on November 30, 1986. On July 1, 1992, the unit was absorbed by the Reserve Command and officially became the 4th Regional Community Defense Group. Pursuant to General Order No. 309, Headquarters Philippine Army, dated June 9, 2003, the headquarters was transferred to its present location at Camp Eldridge, Los Baños, Laguna, under the operational control of the 2nd Infantry Division. Later, on January 28, 2015, Camp Eldridge was renamed Camp General Macario Sakay in honor of the Filipino revolutionary hero who fought against Spanish and American colonial rule. This was pursuant to General Order No. 30, General Headquarters Armed Forces of the Philippines, dated January 11, 2016, as approved by the Secretary of National Defense. On July 14, 2024, the 17th RCDG was activated to manage Mimaropa region, leaving 4th RCDG responsible solely for Calabarzon region. Currently, the 4th RCDG oversees Calabarzon, which is composed of 5 provinces: Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, and Rizal. The region comprises a total of 120 municipalities, 22 cities, and over 4,000 barangays. It covers 16,873 square kilometers and has a population of approximately 17.5 million. Its mission is to develop, organize, train, and administer reservists of the Calabarzon region into a capable, responsive, and mobilizable reserve force as an integral component of the state, and to participate in socio-economic development efforts. Its vision is a premier Army unit committed to provide quality, mobilizable citizen armed force as a component of the total Army in the pursuit of the constitutionally mandated goals and objectives. Unit Moniker. The official name of the 4th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army is Tagapangasiwa ng Laang Kawal sa Timog Katagalugan. The seal represents the 4th Regional Community Defense Group, and each element on it holds symbolic significance. Katipunero represents the members of the Katipunan, a secret society fighting Spanish colonization. It symbolizes Filipino courage, sacrifice, and determination in defending the nation despite great odds. Rifle symbolizes the weapon used by Katipuneros during the revolution, representing the power of freedom and the fight to protect liberty. The shield stands for protection. Its colors: blue for peace, truth, and justice; red for patriotism and valor; and yellow for enlightenment and optimism, reflect the main colors of the Philippine flag and the aspirations of the Filipino people. The 5 stars
represent the 5 provinces of the Calabarzon region: Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon, and symbolize hope and guidance. The 4th Regional Community Defense Group, Reserve Command, Philippine Army, has documented its commanders starting from Colonel Laureano P. Tolentino, Infantry Philippine Army, in 1979 to Colonel Ramil B. Anoyo, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, the current commander of this unit. Under his leadership, this group has created several initiatives to strengthen reservists and ROTC development in the region. These programs aim to enhance disaster response, national security awareness, and leadership training for students and reservists. The 4th RCDG website provides information about its role in the Reserve Command, Philippine Army. It serves as a hub for updates, recruitment details, and community defense initiatives in Calabarzon and nearby regions. 4th RCDG Cares Medical Missions for Reservists recognizes reservists as silent heroes. This program aims to ensure their health and well-being, acknowledging the sacrifices and contributions to the nation. 4th RCDG QR Code Attendance is a platform created to register and record the attendance of reservists and ROTC cadets. This attendance data is monitored and accessible to the 4th RCDG. 4th RCDG Mobile Takeaways enhances knowledge and skills. This initiative brings training and educational resources directly to reservists, cadets, and civilians to encourage participation and ensure continuous learning and skill enhancement regardless of location. FERASI and BG mascots provide memorable and unique visual engagement that represents the 4th RCDG. Cartada 4 TV livestream increases creator engagement, reaches a larger audience, and provides a more interactive experience where the audience is updated on the current activities. Ng 4 RCDG Rescom Facebook page. The 4th RCDG Binibining Laang Kawal, promoting ROTC through a soft approach, seeks to encourage more youth to join the ROTC program by showcasing its values and opportunities in an engaging manner. This initiative plays a vital role in advancing the ROTC program and reservist advocacy throughout the Calabarzon region. 4th RCDG Laang Kawal Battle of the Band offers reservists and ROTC students a valuable platform to showcase their musical talent, increasing public awareness and expanding their opportunities for recognition and advancement within the music industry. Publication of the 4th RCDG magazine serves as a communication tool to share success stories, updates, and educational content, strengthening the bond and esprit de corps within our ranks. ROTC and reservist advocacy at malls seek to inspire and reignite the Filipino people's patriotism and heroism. By promoting these programs, it empowers individuals to serve and protect the nation with pride and dedication. Activation of school-based RRU aims to streamline the recruitment and training of ROTC cadets, ensuring a steady pipeline of disciplined and capable reservists ready to serve. ROTC Do a Good Deed poster-making contest to promote the values of good citizenship, discipline, and patriotism among ROTC cadets. This event provided a creative platform for ROTC cadets to showcase their talents and express their ideas on shaping future leaders. The partnership with the National Intelligence Coordinating Agency 4A aims to promote peace and security awareness through information campaigns. These collaborations seek to educate students and other sectoral groups on security-related matters and to counter insurgency recruitment strategies and tactics through the Community Information Awareness and Advocacy Program livestream titled Kaalaman at Kamalayan, which is broadcast live on the 4th RCDG Facebook page. The partnership with TESDA 4A aims to foster cooperation and synergy in promoting skills development, training, and education.
Organic and reservist female personnel completed driving, electrical, and solar training in connection with Women's Month. Conduct of Fun Shoot, a dynamic event uniting military personnel, families, and supporters aimed at promoting sportsmanship, upholding safe gun handling, and responsible gun ownership, showcasing the prowess and proficiency of all participants and enhancing their shooting skills. Organizing airsoft teams. Airsoft provides military personnel and reservists with realistic combat simulation, tactical training, and team coordination exercises. It enhances marksmanship, situational awareness, and decision-making in close-quarters battle scenarios. Additionally, airsoft is a cost-effective and safe alternative to live fire drills, allowing reservists to practice engagement tactics without the risk of associated with live ammunition. The creation of the 401st Laang Kawal Consumers Cooperative aims to supply military-related goods, including military supplies and livestock feeds. Its primary goal is to generate income for reservists while they voluntarily serve the country and their fellow citizens. The cooperative also seeks to establish a sustainable system to uplift and empower the reservist unit. The Foot March activity is designed to enhance physical endurance, discipline, and operational readiness, key components for effective field mobility and deployment. It was participated in by organic personnel, CDC staff, and reservists from Ready Reserve Infantry battalions under 4th RCDG. It also builds camaraderie and a strong bond of brotherhood among both reservists and regular soldiers.